Isang gandang araw po sa ating lahat at sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang isang napakahalagang paksa kung saan ay marami po ang nag-aaral din po nito. Marami po silang naniniwala na ang bagay na ito ay hindi na valid sa pagkakataon. Kaya po ninyong pangunahan ko ang ating pag-aaral sa temang Are the laws regarding clean and unclean animals relevant? So ito po ba ay nananatiling mahalaga at dapat pang sundin sa pagkakataon ito? Atin pong simulan ang pag-aaral natin sa pamamagitan ng paghingi ng karunungan sa ating Panginoon. Mapagpala naming Diyos sa araw na ito, aming dinadalangin ng iyong pong kabutihan ang aming pong maranasan. Ang karunungan mo ang aming matanggap sa pag-aaral ng temang ito at kayo po ang maluwalhati. Upang sa gayon, magawa po namin, magampanan ang iyong kalooban sa mga bagay na kinakailangan. Makapagbigay kaluwalhatian at bagay na katanggap-tanggap sa inyo. Merong kinalaman sa pagkain. Nihilig po namin ang inyong patnubay sa tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Nananatili po bang mahalaga ang utos na ito ng ating Panginoon na kung saan ito ay una po nating mababasa doon sa aklat po ng Genesis tungkol sa pagbibigay diin ng Panginoon sa pagkakaiba ng malinis at marumi. Narito po ang ilang mga suggestions at mga bunga ng pag-aaral na kung saan ay kung inyong mamarapati ay magiging mahalaga ito para po sa makakatulong at magiging isang kapakinabangan. Ang ating talata, sabi po sa 11, talatang 2, The Lord speak again to Moses and to Aaron, saying to them, Speak to the sons of the Israel, saying, These are the creatures which you may eat from the unclean that are on the earth. Isang bagay na maliwanag po sa talatang ito ay ang Panginoon ang nagsalita kay Moses. At si Moses bilang servant ng ating Panginoon, siya po ang nagsalita sa kapulungan ng bayan ng Israel. At kanyang pinahayag yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya tungkol sa mga bagay katulad po nito, ang mga hayop na nilikha ng Panginoon na kung saan ay binigyan ng pagkakaiba yung malinis at marumi at kung ano ay yung nararapat para sa kanila. May mga objections sa iba't ibang mga pananampalataya tungkol sa paniniwalang ito. Basahin po natin. 2 main objections are given against the observance of the Mosaic dietary laws regarding clean and unclean food. So number 1 po dyan, choosing only the uncleanness of animals and neglecting other uncleanness laws, katulad ng karamihan ng mga babae, parang personal choice kung gagawin ba ito o hindi. It is claimed that the New Testament explicitly abolishes the laws of clean and unclean dietary regulations. Thus, many Christians believe that they are under no obligation to observe these food regulations. So yan po yung dalawang bagay. Na kung saan yung una ay pinipili lamang kung ano yung mga bagay na sabi nila ay pupwede na at nililiglat yung ibang
ibang karamihan tungkol sa mga batas ng mga bagay na mayroong kinalaman sa paglilinis ng mga kababaihan. At sa bagong tipan ay pinaniniwalaan ng marami na ang bagay na ito ay talagang wala na, nilinis na ng ating Panginoon. At gamit ang salita ng banal na kasulatan, ito'y kanilang pinatutunayan. Tingnan po natin ang tunay na nilalaman ng banal na kasulatan. The uncleanness of animals. In response to these obligations, a number of reasons exist to demonstrate the continuing validity of the dietary instruction. At sa po dyan, mga kapatid, no, kung titingnan ninyo, ay talagang hindi ito nagiging mahalaga sa marami dahilan sa mga talatang kanilang ipinipresent. Pero sa ating presentation this day, sana po ay magkaroon tayo ng interest na ito'y muling pag-aralan, siyasatin ng kasulatan at makita natin sa pamamagitan ng liwanag na ibinibigay ng mga talata. The principal rationale behind the distinction between clean and unclean food is that God is holy and He calls His people to holiness. So, kung titingnan po natin, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang pagkatawag sa Israel, pagtawag ng Panginoon sa paglikha ng Diyos sa tao at sa hayop, ay makikita na po natin doon ang napakalaking dahilan para maunawaan natin kung bakit ang malinis at malinis ay kailangang bigyan natin ng pagkakaiba. Ang Diyos ang lumikha sa atin at tayo ay kanyang uutusan, bibigyan ng pagkain at tayo ay kanyang ginawang katiwala. Ganun pa man, may mga bagay siya na hindi ipinahintulot. At bilang siya na manlalalang natin sa lahat ng mga hayop sa parang, sa lahat ng mga hayop na nakikita natin, ay ipinakilala ng Diyos, yung malinis at marumi. At sa talata nga ng Levitico 11:45, makikita natin yung paanyaya ng Diyos na tayo'y magpakabanal. Sapagkat siya na tumawag sa atin ay banal. At yan ay sinasang-ayunan ni Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 1:15 at 16. Siya ang tumawag sa atin at tayo'y hinihikayat ni Pedro na magkaroon ng isang banal na pamumuhay. At ang pamumuhay na yan ay nabibilang po niyan ang hindi pagpapakahawa sa mga karumaldumal at pag-iwas at huwag sa hindi pagkain ng mga bagay na kung saan ay ibinawal ng Panginoon. A comparative study of the different kinds of uncleanness in the Pentateuch indicated that the impurity of the animals is of a unique category. The two basic categories of uncleanness can be differentiated in the following ways. Letter A, the type of uncleanness of animals is permanent, natural, hereditary, non-cultic, and thus universal. So, kung papansinin ninyo, nasulat po ito sa aklat ng Genesis. At kung aking ipapapansin sa inyo, bakit kaya ito ay nangyari o isinulat ng maliwanag pagkatapos ng baha? Ano po? At meron akong gustong i-illustrate sa inyo bilang paralilisan sa pagkakapahayag ng tungkol sa malinis at hindi malinis. Isang halimbawa po dyan ay ang bayan ng Israel
Nang binanggit ng Panginoon sa aklat ng Henesis Kapitulo 15, ang pagkakaalipin na mangyayari, no, sa bayan ng Israel, na yan ay winika ng Panginoon kay Abraham. Pagkatapos ay natupad po ang bagay na ito ayon sa salita na sinabi ng Panginoon sa kanyang lingkod. At sa aklat nga po ng Exodo, ay nagpasimula yung kwento tungkol sa bayan ng Israel na dito ay makikita natin yung pamumuno ni Moses. And ano po yung mga bagay na nireveal ng Panginoon pagkatapos na sila ay maging mga alipin sa Ehipto. At ang unang makikita po natin dyan, mga kapatid, ay nakita natin yung pagliligtas ng Panginoon, yes. Nakita natin yung mercy ng Panginoon, yung leadership ng Panginoon through Moses, and yung paggalingan ng Panginoon. And in chapter 16 of Exodus, makikita ninyo na doon ay may binanggit ang ating Panginoon regarding 7th day of the week. And then pagkatapos nun sa chapter 20, ay merong ibinigay na utos ang Panginoon through Moses, and that is about the 10 Commandments. So bakit po kaya ito na-record? So we know that the meaning of the word Exodus is exit, yung kanilang paglabas. Ano po? And as I am trying to analyze bakit sa Exodus na yun ay nai-record, mga kapatid, it's not an accident. It is indeed timely at that time of Moses na yan ay naging ganun yung pagkakasunod. It doesn't mean that the 10 Commandments was given later than the food regulations. It is not my point. My point is, nangyari itong bagay na ito pagkatapos na yung bayan po ng Israel ay maalipin ng matagal, and nandun sila sa isang lugar na wala silang freedom. Sambahin si Jehovah, sambahin si Yahweh, sambahin ng Panginoon. Wala silang freedom na sila ay makasamba sa tunay na Diyos. Wala silang freedom na banggitin ang kanilang Diyos. Okay? Na siya ay panalanginan. At wala silang freedom na sila ay mangili ng Sabat ng ating Panginoon. At doon po, mga kapatid, ang kanilang buhay ay talagang naging puno ng maraming karanasan, at sa paglipas ng panahon, sa loob ng 430 taon sa Ehipto, ay sapat po yan na panahon para ang ilan sa mga henerasyon ay magkaroon ng pagtalikod sa Panginoon, mawala sa kanila yung kautusan ng Panginoon. Sapat yan upang makalimutan nila ang significance ng Sabat ng Panginoon at matutunan nila yung mga pamamaraan ng mga taga-Ehipto. So sa ganung paraan ay gusto kong ma-illustrate din sa inyo kung bakit pasimula ng paghahayag ng kasulatan tungkol sa pagkain ay binanggit sa Genesis chapter 7. And yan po ay sa pangyayari na kung saan bago gunawin ng Panginoon sa pamamagitan ng baha, ang sanlibutan ay binigyan ng instruction ng kanyang lingkod na si Noe na sa malinis at maruming hayop, ito yung kanyang isasama doon sa daong. At pagkatapos niyan, sila ay natapos na makibaka doon sa 150 days na ang tubig ay nasa lupa, mga kapatid. 150 days. So the tendency of having water all over the earth for 150 days ay marami pong halaman ang nasira. Maraming namatay.
Actually, ang sabi ng Bible, lahat ng may buhay namatay. So, the only way to survive at that time, after the flood, is to eat what is available. Kaya po doon, pagbaba nila sa daong na si Noe ay naghain sa Panginoon, ay pinakita ng Panginoon at sinaysay yung mga bagay na dapat nilang gawin at yung kanilang magiging pagkain sa kanilang survival. Binigyan ng Panginoon ng pagkakaiba, yung malinis at marumi. Hindi lang dahil dun sa time na yun. It's just a reminder na habang sila lang yung tao doon, they should keep. No? Kung ano man yung ginagawa ng mga unang magulang na sila ay hindi kumakain ng mga marurumi. Muling sinabi ng Panginoon kay Noe yung mga bagay tungkol dyan. Okay? So, ganun lang po yun mga kapatid. It doesn't mean that the regulations about food, which is between clean and unclean in the Old Testament days, were only given at the time of Noah. I don't think so. I think from the time of Adam and Eve, sila na nagpangalan sa mga hayop, they also learned, okay, according to the instruction of the Lord, na binigyan niya ng pagkakaiba. I believe so, mga kapatid. And it was relayed to Noah at that days. At natutunan din yan ni Noah sa kanyang mga magulang, for sure. Sapagkat si Abraham, in Genesis 25:6, no, ay kinikilala ng Panginoon. Sumusunod sa lahat ng kalooban ng ating Panginoon. Though Abraham was a later prophet before Noah. Okay. So second, mga kapatid, the impurity of the unclean animal. Okay. Before the second part, the letter B. So ipinapakita ng letter A na ang salita ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito ay sure. At ang kategorya na yan na ipinakita ng Panginoon, ang yung mga hayop, malinis man o marumi, permanent yan, mga kapatid. So, permanent din yung uncleanness ng mga hayop na hindi ipinapakain ng Panginoon. Permanent at natural, hereditary, non-cultic, and thus universal. So, ibig sabihin mula sa panahon ni Eva at Adan hanggang sa kahuli-hulihang panahon na ang sanlibutan ito ay manatili, ay hindi po nagbabago yung kanilang pagiging marumi. Yung malinis na hayop, ganun din, yung kanilang pagiging malinis. And napakaliwanag na ang kasulatan ay kailangan po nating tanggapin ng buo. Tota Scriptura. Hindi lamang po lumang tipan, hindi lamang bagong tipan, kundi Old and New Testament upang higit po nating maunawaan yung tunay na mensahe ng Panginoon tungkol sa bagay nito. So letter B, the impurity of the unclean animals is not contagious. Hindi po yan nakakahawa. Yung dumikit ka sa hayop, magbuhat ka ng hayop, no? Maliban doon sa mga palatuntunan na mamaya pag mababasa natin na yung mga namatay na, yung mga pinigti, yung mga bagay na yan. Pero yung paghawak mo, yung kasing paghawak mo sa mga hayop ay hindi nakakahawak. So yung yung impurity ng mga maruruming hayop ay hindi nakakahawa. Animals cannot cause or transmit uncleanness. No living unclean animals belongs to the 6 sources of contagious uncleanness: carcasses, corpses, various skin diseases, mildew, and sexual discharges. So yan po ay iba. Hindi po yan nakakahawa. So, napakalayo po ng understanding ng ilang mga pananampalataya sa bagay nito. So, ganun pa man ay ginagamit din nilang dahilan yung ilang mga talata para yan ay kanilang pasubalian.
So, binanggit natin kanina yung mga paghawak, pagbuhat. So, binabanggit po dito sa letter C, touching or carrying an unclean animals does not result in exclusion from social or religious activities. Totoo po yan. And such as visiting the temple or worshiping the sanctuary. So, kung papansinin nyo in the olden days, sinasakyan nila yung kamelyo, yung kabayo, yung asno. So, it doesn't mean you touch them, you carry them, no? And naniniwala ako, even in those days, yung mga nagpapastor ng mga tupa, may mga alaga din silang aso, no? Kung saan ay magiging katulong nila sa pagbabantay ng mga tupa. Ano po? And yung mga mangangaso, mga hunters, nakakatulong nila yan sa paghabol ng kanilang mga hinahunting. So, ang paghawak po dyan, no, pagbuhat sa mga yan ay hindi po dahilan upang sila ay hindi makasama doon sa pagnanambahan, sa mga activities, sa mga fellowship. Hindi po. Wala po yung ganoong pag-uutos. And letter D, there is no provision for making unclean animals clean. There is no remedy for the removal of this type of uncleanness. It is impossible to cleanse it or cure it. So, kahit po yan ay i-aircon natin, kahit pa yan ay anong kagamitan ang ating paraanin upang sila ay linisin, no? Ay yung kanilang pagiging marumi ayon sa salita ng Panginoon na pagkakagawa sa kanila ay hindi po yan nagbabago. Hindi po yan nagbabago. Hindi po yan mababago ng aircon, ng vitamins o ano mang pinapakain natin sa kanila. They will remain unclean and that is permanent. That is natural. So ano man ang ating gawin sa kanila, ay hindi kailanman makatutulong upang mawala yung kanilang pagiging marumi na kategorya. Isang bagay na hindi natin mababago sa mga maruruming hayop. Ayan po ang katotohanan sa bagay na yan. And literally, there is no penalty for disobedience against these food prescriptions. However, the absence of a penalty does not mean that they are to be taken lightly. These prescriptions belong to the category of sins that could not be atoned for by rituals in the sanctuary. So, hindi po ibig sabihin na porque hindi tayo nadi-disfellowship sa bagay na ito ay hindi tayo guilty sa kasalanan. Ito po ay isa sa mga bagay na kung ating patuloy na ginagawa at nananatiling ginagawa natin na yung hindi malinis ay ating ginagawang pagkain. Ito po ay isang uri ng pagsuway sa utos ng Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon na siyang banal na tumawag sa atin, ang nais niya sa atin ay magpakabanal. At iniuutos sa Deuteronomio 7:25 na huwag tayong magpakarumi sa pamamagitan ng mga karumalduman na hayop. So letter F, the dietary laws are not related to the Old Testament sanctuary services or to the visible presence of the Lord, the Shekinah glory among God's people. So, mapapansin ninyo, wala po tayong mababasang talata na sino man sa mga alagad ng Panginoon, sa mga anak ng Panginoon, sa bayan ng Israel, or kahit po yung ilang mga hari na kaaway ng Israel, ay naghandog ng maruming hayop. Wala po kayong mababasa na sila ay naghandog ng karumaldumal na hayop. Ang mababasa po natin ay puro malilinis. Baka, tupa, kambing, kalapati, bato-bato, no? So, yan po yung mga
uri ng hayop na kanilang inihahandog sa templo. Wala po kayong mababasa na ang mga tao sa lumang tipan sa pagtubos ng kanilang kasalanan, sa kanilang paghahandog bilang pasasalamat, ay gumamit sila ng mga maruruming hayop o ng kahit anong karumalduman na binanggit sa banal na kasulatan na huwag kakainin at hindi nararapat na maging bahagi ng atin pong katawan, pisikal na pangangailangan. Letter G, the origin of this dietary laws is pre-Mosaic and thus much older than the laws concerning other kinds of uncleanness. So ito po'y naging pangunahin, mga kapatid. At it is a pre-Mosaic. Kapag po sinabing pre-Mosaic, ay mas nauna po ito doon sa mga batas, mga tungkol sa mga paglilinis, na katulad po ng paglilinis tungkol sa mga babae na nanganganak, mga babae na nagdidysmenorrhea, So ito po ay isang napakahalagang palatuntunan ng Panginoon sa tao sapagkat ito po yung ating basic needs. Kailangan ng ating katawan ay pagkain. Hindi po tayo pinapakain ng Panginoon ng marumi sapagkat binanggit nga ng kasulatan, ang Diyos ay banal, tayo kailangan magpakabanal. Sa Deuteronomio Kapitulo 14, 1, 2 at 3, tayo ay isang piniling bayan ng Panginoon. At tayo sariling pag-aari ng Panginoon. At tayo inuuri niyang banal. At lalo pa, ang sabi ng Panginoon, kung siya'y ating susundin, ay hindi tayo kakain ng mga bagay nito. So, letter H, the dietary laws in the Pentateuch are also applicable to the stranger and sojourner. So, binabanggit sa ilang mga talata sa kasulatan sa Lumang Tipan na ang kautosang ito ay applicable din sa mga tao na hindi original na mga Israelita, kundi yung mga tao na nakikisama sa bayan ng Panginoon. Kaya po, sabi ng iba ay ito po ay para lang sa Israel. Hindi po. Ito po ay sa lahat ng tao na nakikipamayan sa bayan ng Israel. They are included. Kaya po tayo sa Bagong Tipan, mga nag-aangkin na ang kautosang ito ay wala na. Sapagkat sinasabi nila sa panahon daw ng mga Hintil ay naghahanap sila ng sitas o talata na mababasa na yan ay iniutos. Alam niyo mga kapatid, even in the New Testament ay hindi po tayo makakabasa na ang Panginoon ay merong promise sa mga Hintil. Okay? Though we call ourselves Christians in this modern days, in this generation, ay still andun po yung pag-uuri ng Panginoon na nakikipamayan sa Israel. So that's why we believe that we are spiritual Israel. Kasi nakikipamayan tayo. Yung palatuntunan ng Diyos para sa Israel, ayun din yung ating susundin. Otherwise, kung mananatili tayong hintil, ay hindi nga tayo Israelita. So ibig sabihin, kung ano ang batas ng Panginoon sa kanyang piniling bayan, kung ikaw ay hintil na pasasakop sa Panginoon, ay gagawin mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo, marami tayong na-encounter ng mga katanungan tungkol sa katuroang ito. Ganun pa man ay ginagalang natin ang kanilang mga paniniwala, ang naabot ng kanilang unawa, at harinawang pag-aaral na ito ay makatulong po sa inyo, mga kaibigan. So from the whole corpus of uncleanness in Leviticus 11 to 15, only the dietary laws are applicable to the sojourner via the law of hunting, which was binding on the Israelites as well as on the stranger. Makikita natin yung mga talata na yan sa Leviticus 17 verse 3, Genesis 9:4, yung tungkol sa dugo, Leviticus 7:17 and 18. Yan po.
So, the strong call to holiness, mga kapatid, para maunawaan natin yung validity ng kautosang ito, narito po ang ilang mga bagay. So, the strong call to holiness in Leviticus is in harmony with Peter's powerful admonition to holiness for Christians. Peter's reason for being holy in 1 Peter 1:15-16, nabasa na rin natin yan kanina, na yan po ay tumutukoy sa ipaanyaya ng Panginoon na tayo mamuhay na may kabanalan sapagkat siyang tumawag sa atin ay banal. And it is derived from the passage dealing with the Mosaic dietary laws in Leviticus 11:44 and 45. Kaya po mga kapatid, dyan po ay nananatiling mahalaga, nananatiling kailangan, at nananatiling dapat na atin pong sundin. So the close connection between dietary prohibitions, warning against idolatry, and the prohibition against all immoral behavior, all there are called an abomination. Okay? So medyo nauutal ako. So all there are called an abomination. Lahat po yun tinatawag na karumalduman. Ano? Yung pagkain ng karumalduman. No? Tapos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tsaka yun pong immoral behavior. Ang immoral behavior dyan ay hindi lamang yung pag binasa nyo yung Deuteronomio Kapitulo 7:25, ang sabi doon ay ang lalaki huwag makipagtalik sa kapwa lalaki. May hayop ba doon? Sa 26 mababasa po ninyo. Ang sabi doon, huwag makipagtalik sa hayop. Ang lalaki ay huwag makipagtalik sa hayop. Ang babae huwag bigay ang kanyang sarili sa pakikipagtalik sa hayop. So, all of this, itong mga talatang ito, ay matibay na ebidensya na sa panahon ngayon, kung aaprubahan natin yan, ay ano na lang kaya ang mangyayari sa ating mga tao. No? Sabi nga ni Hungry Syrian ay, kumusta kayo mga tao? So, these are verses na nagpapakita sa atin ng mga bagay na hindi natin dapat ipagwalang bahala. So, these are moral issues, no? So lahat ng mga bagay nito meron kinalaman yan sa moral issues na nagpapatuloy sa bagong tipan. So kung titingnan natin yung talata sa Acts 15:20, yung mga tungkol sa binigti, tungkol sa dugo, tungkol sa Diyos-Diyosan. So yung issue yan noon pa mga kapatid sa lumang tipan. At hindi po yan nababago. Hindi po yan nababago. At makikita din natin sa Ezekiel chapter 33, 25 and 26. Gusto kong basahin ito at ma-refresh ang aking isipan sa talatang ito. Sabi diyan sa talatang 25, 26. Kahit sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y nagsisikain ng lamang may dugo at itinataas ninyong inyong mga mata sa inyong mga Diyos-Diyosan at nagpapadanap ng dugo, inyo bang aariin ang lupain? Kayo nagtitiwala sa tabak, kayo gumagawa ng kasuklam-suklam at dinidungisan ng bawat isa sa inyo ang asawa ng kanyang kapwa, inyo bang aariin ang lupain? So, andito po yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na meron silang inihahain na mga pagkain, mga hayop na maaaring kainin, kaya lamang ay kanilang iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. At ito po yung binabanggit sa bagong tipan ni Pablo na yung mga inihain sa mga Diyos-Diyosan kung saan ay hindi po natin pinapansin. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay wala naman niyang kabuluhan eh. So kahit ihain mo yung malinis na hayop sa Diyos-Diyosan na walang kabuluhan, wala din namang kwenta yun. So maaari mo yung kainin at lalamang kung merong mga tao na makakakita sa iyo na mahina ang pananampalataya, na ikaw ay nakitang kumain ng isang malinis naman na hayop,
kaya lamang ay inihain sa Diyos-Diyosan, ay maigi pang huwag mo nang kainin kasi may mga kapatid na matisod sa ating pagkain. So, next po is unclean food legislation is not abrogated in the New Testament. Totoo po yan. Wala pong mababasa tayo na ang kautusan sa pagkain ay wala na. Ano po? There is nothing typological or symbolic in the nature of the clean and unclean food regulations that would point to Jesus as their ultimate fulfillment. On the other hand, ordinances related to the ceremonial system lost their validity with the arrival of the reality that they foreshadowed. So, sa 927 ng Daniel, dyan po natatapos yung mga palatuntunan na kung saan ay inaaninuhan ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Yung mga paghahain, pag ikaw ay narumihan, ay kailangan ikaw ay maghain sa Panginoon para ikaw ay maging malinis upang ikaw ay patawarin. Yan po yung nawala na nang si Kristo po ay dumating, mga kapatid. At kung tayo ay nagiging marumi sa panahong ito dahilan sa ating kasalanan, ay hindi na po tayo mga habol ng tupa. Hindi tayo mga habol ng kambing, no, makikipagbuno sa baka para yung kanyang dugo ay iwiwisik ng mga pari doon sa tabernakulo at para tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. Hindi na po ganoon, mga kapatid. At yan po ang maliwanag na tinapos doon sa krus. Ano po? At nais ng Panginoon na maunawa natin ang bagay niya. Otherwise, gumagawa po tayo ng bagay na wala ng kabuluhan. So, in order to correctly interpret New Testament passages dealing with food instructions, one must differentiate two Greek words. Ano yung dalawang Greek words na kailangang maunawaan natin kapag binasa natin sa New Testament ang meron kinalaman sa mga pagkain? Okay? Number one is akatartos. Akatartos, ang ibig sabihin po niyan, ito po yung marumi at yan po din ang ginagamit na salita dun sa mga hayop na kung saan ay binabanggit sa lumang tipan. And the other word is koinos. Yung koinos, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay common, polluted. So points to the specific rabbinical concept adopted sometime during the intertestamental period and known as defilement in association. So it was believed that if something clean touched something even potentially unclean, it would become koinos or defiled. Right? So, dyan po mga kapatid, makikita natin na maliwanag na yung maruming hayop ay tinatawag na akatartos. Okay? Yung malinis, hindi lamang po natin na isama dito, ay tinatawag pong broma. Okay? At ito namang koinos, ang ibig sabihin po nito na isang katuruan na kung saan ay nabuo nung during intertestamental period, ano, na kung saan sa mga kaparian, sa mga pariseyo, na kapag kayong isang maruming hayop or yung hayop na malinis ay napasama doon sa maruruming hayop ay nagiging marumi na rin. So ang tawag doon ay nagiging common. Okay? Nagiging common na siya. Nagiging polluted. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay sa mga Pariseyo, hindi na po yan maaaring kainin. Kasi polluted na yan. Polluted na. So, dahil napasama na doon sa maruruming hayop. So, itong bagay na ito ay napakalaking issue. At katulad ng ipinapayo ng inyong lingkod, dapat matutunan po natin itong dalawang Greek words na ito para ma-differentiate po natin yung bagay na talagang hindi ipinapakain, yung bagay na maaaring kainin. Bagaman may mga talata tayong ibibigay bilang example po
sa mga bagay nito. Isang halimbawa po ay ang Mark 7:18. From this perspective, Mark 7:18 and 19, this text does not speak about eating unclean food, but about eating with defiled hands. Christ contrasts the traditions of the elders with the biblical law and underlines the difference between spiritual and physical defilement. So, danger to the purity of the mind, heart is more than what goes into the stomach. Pag binasa niyo po yung mga talatang yan, no, ay wala po kayong mababasa. In fact, kapag tiningnan ninyo sa Greek word, yung salitang binanggit sa 7:19, na may open and close parenthesis na ang sabi doon ay at dito nililinis ni Jesus ang lahat ng mga pagkain. Pag tiningnan nyo po yun sa Greek word, ang nakalagay po doon sa pagkain ay broma. And pag tiningnan nyo yung broma, ang ibig sabihin po nun ay pagkain, malinis na pagkain. So, ginagamit po ito ng marami upang pagtanggol ang kanilang paniniwala na ang nilinis doon ng Panginoong Hesus ay pagkain ay pinapalagay nilang nilinis na lahat kasama yung malinis. Kasi nga naman, nakakain nila yung marumi, so ipinapalagay nilang ito'y pagkain. Pero pag sinabing pagkain sa banal na kasulatan, mga kapatid, it is specifically referring to all that is blessed by God, permitted by God, and lahat po yan ay malinis. Wala pong marumi na kailanman ay inaalay sa templo ng bayan ng Diyos. At wala pong marumi na kailan may pinahintulot na ipakain ng Panginoon sa bayan ng Diyos. Ang pangalawa po ay sa aklat po ng mga gawa. Ito po ay isang talata na palagi din ginagamit ng ating mga kaibigan. Peter could not eat of the animals because even the clean animals became polluted, koinos, by association with the unclean animals. Not a biblical but rabbinic teaching. Tinanong ng Panginoon si Peter tungkol sa, sinabi ng Panginoon kay Peter na magpatay ka, Pedro, magtindig ka, magpatay ka at kumain. So, those terms were used by some of our friends who are also sincere student of the Bible. But unfortunately, yung kanilang mga understanding about this matter ay iba sa talaga pong pinupunto ng kasulatan. And we respect them naman. So, ang sabi po dito mga kapatid, ay pinapakita lamang ng Panginoon kay Pedro because that was a vision given to him. And kung ating hihimayin mabuti, prior to that ay meron pang isang tao na nakakita din ng pangitain, and that was Cornelio from the very first verse ng chapter 10. Si Cornelio, isang hintil, at pagkatapos na si Cornelio ay nakakita ng pangitain, nakakita siya ng pangitain ay nakakita siya ng anghel. At tapos ang anghel ay tinugon yung kanyang panalangin at inutusan siya na ipakaon sa mga taga-Quezon, ipasundo si Pedro. At yun nga ay kanyang ginawa, nagpadala siya ng 2 tao kay Pedro. 2 or 3? May 3 tao kay Pedro. So, pinuntahan nila si Pedro. At si Pedro, habang si Pedro ay nandun sa bahay ni Simon, ang gagawa ng balat, ay umakyat siya sa bubong. At habang siya nasa bubong, siya nagugutom, nawalan siya ng diwa. Ibig sabihin, nakatulog po si Pedro. At sa kanyang pangitain, ay alam niyo ang Panginoon, pag nagbigay ng pangitain, related yan minsan sa ating nararamdaman. Related yan minsan sa kung anong nasa paligid natin. Kung anong mga bagay kung saan ay mahalaga and madaling maunawaan. So nung si Pedro po ay nakatulog ng gutom,
sa kanyang vision ay ipinakita ng Panginoon sa kanya yung iba't ibang uri ng mga hayop. So nagkahalo-halo na ngayon yung malinis at saka maruming hayop na may 4 na paa. Yung lahat ng mga gumagapang doon sa isang kumot na nanggaling sa langit. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, ay nagsalita ang Panginoon at sabi, tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. So, sa understanding ng ating mga kaibigan ay ang vision na ito ay nagpapakita lamang na ipinahihintulot na ng Diyos yung pagkain ng marumi. Sapagkat doon sa kumot ay meron nga namang marurumi ng mga hayop na kasama ng malilinis na ang utos kay Pedro ay tumindig ka, magpatay ka, at kumain. So, we respect your interpretation, but let the Bible speaks. Let the Bible speak about itself. So, una yung kay Cornelio. Pagkatapos si Cornelio, tinanggap yung kayang panalangin, nagpadala siya ng 3 tao, tapos ay sinundo si Pedro. Napaka-specific kay Cornelio ng instruction. Pero kay Pedro, medyo naguguluhan si Pedro. Bakit? Sapagkat sa paniniwala ni Pedro, sa kanyang environment, ay hindi maaari na ang isang Hudyo ay sumama sa hindi Hudyo. Meron po silang ganong mga kultura. At ang paghalo nila sa mga hindi hintil ay papakita na sila'y magiging marumi, koinos. At ipinakita yan ng Panginoon sa paraan na nandoon sa kumot, yung malinis at maruming hayop. Na kung saan, pag tiningnan nyo itong talatang ito na nasa ating screen, verse 28, and then chapter 11 and 12, ay dyan po nagpapakita kung ano yung talagang ibig sabihin ng vision. And if we're going to evaluate who is Peter, mga kapatid, Peter was God's servant. Siya po ay mangangaral. Hindi po siya mangangalakan. Si Kristo ay tagapangaral ng Ebanghelyo at hindi po isang matadero, na nagdatrabaho sa slaughterhouse or nagtitinda ng karne sa mga palengke. Hindi po ganoon ang kanyang trabaho. Ang gawain po ni Pedro ay ipangaral ang mabuting pabalita ng Panginoon. Unfortunately, si Peter, meron siyang hesitation na makita yung kanyang sarili kasama ng mga hindi Hudyo. Ngunit sa pamamagitan ng vision na ito ay ipinaunawa ng Diyos pag binasa niya chapter 10:28 ay doon lang naunawaan ni Pedro kung ano yung ibig sabihin ng kanyang pangitain. Basahin po natin. Isang talata na pakaganda po nitong pag-aralan at tunay pong maliliwanagan tayo. Sabi sa talatang 28, kaya nang ipasundo ako, sumama, verse 28, sinabi niya sa kanila na lalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit pinakita sa akin ng Diyos. Ano yung pinakita sa kanya? Hindi ba yung kumot na merong malinis at maraming hayop? Sabi niya, pinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Binanggit din yung salitang yan sa talatang 15. Yung salitang huwag mong ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Na ang interpretation ng ating mga kaibigan ay yung mga nasa kumot na hayop ay huwag na raw ituring na marumi. Mga kapatid, mga kaibigan, kanina pinag-aralan natin, banggit natin na yung karumihan ng hayop ay permanent, natural, universal. Hindi po yan mababago. And God will not violate His own way of creating yung mga bagay na kung saan ay
Mapapaisip ka, bakit gano'n? So yung mga ipinapanganak ng mga aso ngayon, malinis na, pwede nang kainin. Yung mga butiki, yung mga ipis, no? Ay sabi naman ng iba, hindi naman pagkain yung ipis, hindi naman pagkain yung butiki. Saan nanggaling yon? So, pinapalagay natin na yung pagkain ng hayop ay normal. Ayan po ay bunga lang ng tradisyon. Ano? So, kung gaano karami yung ipis, ganoon din karami yung hayop. So, ibig sabihin, marami yung hayop, marami yung ipis, marami yung aso, yung pusa, yung tigre, yung leon, ay iisa po sila ng kategorya, they are unclean, mga kapatid. Yan po ay marumi. Sabi nila, hindi naman hayop yung ipis. Pero may nakalagay po sa Biblia tungkol sa mga may pakpak. Kasama din po yan sa Leviticus 11. Okay, so at dito po, for further study, confirmation of the validity of the Mosaic dietary laws may be seen in Acts 15. Through the prohibition of eating blood, it is highly significant that the four issues decided at the Jerusalem Council, Acts 15:20 and 29, are found in the same sequence in Leviticus 17 to 18, and all of them are applied to the alien sojourner. So, see? Nakita niyo po dyan na hindi po nabago. Ang nabago po na ipinako sa krus ay yung kapag tayo naging marumi, kailangan natin na tayo ay magdala ng hayop na malinis sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdadala nito sa templo, ito ipapatayin at yung dugo ay iwiwisik doon sa kortina, doon sa templo, tayo patatawarin. Yun po ang binago. Pero yung atin pong moral issues, moral responsibilities are the same today. We are still responsible with the nature, with the animals. Tayo katiwala ng Panginoon and we are responsible with ourselves. No? Ibig sabihin ba, valid sa panahon ngayon na makipagtalik tayo sa hayop? Na tayo ay pupwedeng kumain ng dugo? Merong ibang pananampalataya, dugo lang yung kanilang tinatanggap na valid hanggang ngayon. So, medyo kakaiba. So, napakahalaga po ng mga bagay nito. So, in light of Leviticus 17:10-14, this apostolic decrees explicitly include the clean and unclean food legislation. So, hindi ko na po binasa yung 4. Ayan po makikita natin lahat sa Leviticus. Sa idols, dugo, yung mga binigti, at saka yung mga sexual immorality. So Romans 14 and 1 Corinthians 8:10. Paul explains that food offered to idols is not polluted because of its contact with idols. Association of the food with idols changes nothing because the idol is nothing. For this reason, he declares that no food is defiled. Koinos, polluted, right? Common in itself, according to Romans 14:14. So, wala pong binanggit si Pablo sa buong kapitulo ng Romans na katartos. Okay? Kaya makahalaga po pag-aralan natin yung original language ng banal na kasulatan. So, ang ating conclusion, it is not arbitrary to take seriously the uncleanness of food because it is in a different category. No text in the New Testament, when taken in its context, supports the idea that the clean and unclean food regulations have been abolished. Such a position is not tenable or verifiable. Wala po yung katotohanan, mga kapatid, na sa bagong tipan yan ay nilinis na, kundi nananatili mula noon hanggang ngayon na ang kautusan tungkol sa pagkain ng maruming hayop ay hindi ipinahihintulot. At ito'y may kinalaman sa kabanalan, mga kapatid. So, sa mga nagsasabi na bakit hindi kayo kumakain kasi dahil madumi, no? At dahilan pa ay kasi nagkakalkal yan sa mga kanal, hindi lang po yun ang dahilan. The primary reason, mga kaibigan, is because we love the Lord. Okay?
Yan po ang talagang dahilan. Sapagkat inutos siya ng Panginoon, ang Panginoon ang susundin natin. Sinalita yan ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang susundin natin. Wala po tayong iniisip na sapagkat yan ay kasi ganito yan. No? Pumupunta yan, tumutubog yung mga yan doon sa mga mapuputi, ganito, ganyan. Hindi po ganun eh. Ang baka kalabo, tumutubog din naman po yan. Pero yan po ay malinis na hayop. So, may mga ilang author o books na meron nag-comment po sila sa Mark chapter 7. Sabi po ng isang reference, David J. Rudolph, Jesus and the Food Laws, a assessment of Mark 7:19b sa isang evangelical. It is historically unimaginable to an increasing number of New Testament scholars that Jesus taught against the Torah dietary laws. Okay? Against the Torah's dietary laws. So, talagang rampant na po ngayon yung mga scholar na kung saan ay iniisip nila si Kristo ay laban doon sa Torah. No? So the break which Jesus brings is not demonstrated in relationship to the fundamental Old Testament doctrine, but in contrast to the formalisms of the scribes and Pharisees of his time. So, yan po naman ang sinabi ni Rene Peter Contis regarding sa Leviticus 1:16, and napakaganda ng kanyang sinabi. So, the break which Jesus brings is not demonstrated in relationship with the fundamental Old Testament, but contrast to the formalism of the scribes and Pharisees of his time. So, they also agree na yan ay hindi tungkol sa mga pagkain na marumi na sinasabi ng iba na nilinis na, kundi tungkol doon sa mga tradisyon ng mga Pariseo. So in conclusion, mga kaibigan, bago po tayo magtapos, ay iiwan ko po sa inyo ang mga salitang. Seventh-day Adventist Christians do not earn salvation or gain God's favor because they observe dietary principles. Doing so is simply an expression of faithfulness to God. So, napakaganda po ng dahilan ng ating pagsunod ay sapagkat ini-express natin yung ating pananampalataya at katapatan sa Panginoon. By not consuming things our Lord prohibited, humans exercise deep respect for their holy Creator. Although minsan, sabi nila, ginagamit nila yung talata na hindi ba lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti? Totoo po yun. Pero hindi po lahat ng mabuti na nilikha ng Diyos ay nilikha na malinis. Hindi po malinis ang ilan. At yan po ay hindi pinahintulot ng Panginoon na ating ilagay sa ating mga tiyan. In this way, our tables become silent witnesses for allegiance to our Creator. So simple lang, bakit hindi natin po yan kinakain, yung maruruming hayop? Sapagkat tayo'y merong bagay na kung saan ay pinahalagahan tungo sa ating mabuting relasyon sa ating manlilikha. Taking seriously His revelation is a celebration of God's gift. I hope and I pray na ang ating pag-aaral na ito ay nakatulong sa iyo sa ating mga pag-aaral na ganito ay magkaroon tayo ng kaunawaan sa bagay na sinasabi ng kasulatan. Nalangin po tayo. Dakila naming Diyos, dalangin po namin ang patuloy mong patnubay at maging sa aming mga pangangailangan. Alam naming hindi mo kami pinababayaan. At sa panahon ito ng pandemya, kailangan namin ng isang malakas na resistensya. Tulungan mo kami na amin pong maunawaan, banal na Diyos, ang inyong pagkatawag. At kung paano ang iyong salita ay amin pong maunawaan at makita
ng inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga bagay na aming tinutupad. Patawarin kami kung kami nagkasala sa inyo sa mga bagay na ito, kung saan hindi po namin nakikita ang liwanag ng mga kasulatan hinggil sa malinis at hindi malinis na hayop. Panginoon, alam po namin ikaw ang gagabay sapagkat ikaw ang una at huli. Ikaw ang tanging may akda ng aming buhay at may likha ng lahat ng mga bagay. Sa inyo aming tinatagubili ng aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isang nakapakinig ng pag-aaral na ito. Ito ang aking hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kaibigan, hanggang sa muli po nating pag-aaral, maraming salamat po sa inyong lahat.